isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya. Kamusta po kayong muli? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy ang aking panalangin na kayo pong mga nanonood at nag-aaral ng salita ng Diyos ay patuloy na mapagpala at lumago sa Kanyang salita. At dahil gusto nating mapagpala, tayo muna po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Panginoon, salamat pong muli at patuloy na kami po ay napagpapala mo ng iyong salita. At ang aming pundalangin, Panginoon, sa pagkakataon pong ito, muli kang mangusap sa aming pong mga puso at tulungan mo kami to be the kind of a person that you want for us to be. And Lord, alam po namin, Panginoon, na napakarami at napakaganda ng mga plano mo sa bawat isa sa amin. At muli po, sa aming pag-uusap, sa aming pag-aaral, ikaw po ang mapapurihan. And we ask this in Jesus' name. Amen and amen. Last session, tinalakay natin ang mga bagay mula sa aklat ng Efeso, chapter 4, ang mga gawain o kasanayan, partikular na ang kalaswaan at kahalayan na nagiging dahilan ng miserable nating buhay at siya ring nagiging hadlang or balakid upang makilala natin siya ng lubos. Sa session ngayon, babalik pa din tayo sa aklat ng Efeso at itutuloy natin ang pag-uusap sa mga iba pang bagay na kinakailangan nating talikuran kung talagang hinahangad natin na makilala talaga ang Panginoon. Mga bagay na maaaring maging hadlang sa kabila ng ating pag-aaral kung hindi natin ito matatanggal sa ating buhay, magiging balakid sa ating paglago sa ating relasyon sa Kanya. Sa Ephesians chapter 4 verses 25 hanggang 28, inisa-isa yung mga bagay na dapat tanggalin o mga bagay na dapat mawala na sa ating buhay at pagkatao. Sa verse 5, anong sabi po rito? Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ano po ang pinapatanggal sa atin? Ang pagsisinungaling. Hindi raw nararapat para sa isang community, para sa isang samahan, sa isang grupo or pamilya na tayo ay nagsisinungaling sa bawat isa. Bakit hindi makakatulong sa atin ang pagpapatuloy sa buhay na merong kasinungalingan? Alam ba ninyo sa John chapter 8 verse 44, anong sinabi rito? Na ang Diablo, si Satanas, ang ating kaaway. Ang Diablo, ang iyong ama. At ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Ibig sabihin, rebelde. Sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Nature daw ng Diablo o ni Satanas ang pagiging sinungaling. Bakit? Sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Alam niyo, yung binasa natin sa aklat ng John chapter 8 verse 44, ito po ay self-explanatory. Kahit bata, basta nakakabasa, maiintindihan yung sinabi. Maliwanag na sinasabi doon sa John 8:44 na ang Diablo o si Satanas ay sinungaling at siya rin ang ama ng kasinungalingan. Therefore, ang lahat daw ng namumuhay at nasasanay sa pagsisinungaling ay kanyang anak. Muli po, hindi ito galing sa akin. Ito po ay nanggaling mismo sa salita ng Diyos. Ang problema, minsan, yung pagsisinungaling, gina-justify pa natin. Sinasabi natin na at least half-truth or white lie. Kung sinasabi nating white, definitely meron ka ring black. Nilagyan pa natin ng iba't ibang mga kulay. Tandaan po natin, sa Panginoon, walang half-truth at walang lie. Sa Kanya, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Ano po sa palagay ninyo ang tawag sa magnanakaw ng barya?
Hindi ba't magnanakaw ang tawag natin sa kanya? Sa magnanakaw ng milyon. Ganon din, tinatawag din natin siyang isang magnanakaw. Therefore, wala hong maliit na sinungaling at malaking sinungaling dahil lahat ay pawang pagsisinungaling. Hindi lang natin gina-justify ang pagsisinungaling. Naging habit, naging kasanayan, at naging katanggap-tanggap na ang pagsisinungaling sa ilan, gaya ng ano or papaano. Pag tinatanong tayo, di ba? Tinanong ka, nasan ka na? Anong sagot natin? Malapit na, pero totoo lang, kaliligo mo pa lang. Di ba? Pupunta ka ba? Sasabihin natin, oo, sigurado, pupunta ako. Sigurado ka? Pupunta nga ako. Pero wala ka naman talagang intensyon na pumunta. At ngayon, anong irarason mo o anong sasabihin mo? Naku, pasensya ka na. Hindi ako makakarating. Yung laging excuse nating something came up. Ang tanong, may kilala ba kayong ganon o baka naman tayo mismo ang laging gumagawa nun? Ibig sabihin, markado ka na si something came up or malapit na or nandyan na. Ibig sabihin, sanay na sila na hindi ka nagsasabi ng totoo. Tuloy natin yung aklat ng Efeso. Sa verse 26 naman. In 26, sabi dito, kung magagalit man kayo. Ano raw ang sabi? Kung magagalit man, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw nang galit pa rin kayo. Anong sinasabi naman sa verse 26 na problema? Ang patungkol sa galit. Pero, hindi po sinasabi ng Biblia na wag daw tayong magagalit or bawal daw tayong magalit. Alam niyo po kung bakit? Ang galit ay normal na emosyon. Normal na emosyon gaya ng pagiging masaya. Normal na emosyon kagaya ng pagiging malungkot. Kaya lang, ang saya, ang kasiyahan, lalo na ang pagtawa, pag tuloy-tuloy kang tumatawa nang wala ng dahilan, ano pong tawag doon? Nababaliw na. Halimbawa, lungkot. Normal naman sa atin na pag may kaganapan, nalulungkot tayo. Pero ang lungkot, kapag ka nagpatuloy ng ilang araw, hanggang umabot ng isang linggo, hanggang umabot na ng ilang linggo at maging buwan, malungkot ka pa rin, iyak ka ng iyak, saan mapupunta yon? Hindi ba't yon ay magiging depression na? Kaya pagdating sa galit, normal lang na makaramdam tayo ng galit. Kapag may ginawa sa atin, may sinabi sa atin, normal yon. We have to acknowledge na yes, nagagalit din ako. Pero, huwag panatilihin ang galit. Kaya nga sinabi, in your anger, do not sin. Magkakasala tayo kapag tayo ay pumatol. Magkakasala tayo kapag nag-isip tayo ng hindi maganda sa ating isipan. Magkakasala tayo kapag tayo ay nag-respond ng hindi tama. So ano daw ang dapat natin gawin kapag tayo ay nakaramdam ng sama ng loob o ng galit? Kaya sinabi din, do not let the sun go down on your anger. Anong suggestion? In fact, napakaganda kaming mag-asawa. Hindi kami perpekto. There are times na hindi kami nagkakaintindihan. But it's a covenant sa aming dalawa na whenever we have misunderstanding, as a rule, hindi namin tatapusin ang araw nang hindi namin ito aayusin. Siguraduhin daw natin na magpatawad at makipag-ayos bago matapos ang araw. Anong problema kung pinananatili natin ang galit sa ating puso? Tandaan natin, ang galit ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Pwedeng kamatayan, pwede ring kulungan. Ganyan ang nakikita nating nagba-viral ngayon. Nakikipag-away, nakikipagsigawan, in fact, barilan sa kalsada. Ano pong nangyayari? Hindi worth it na dahil lang sa konting altercation, nagkainisan lang, nagkasigawan lang, papatol tayo, kung ito naman ang magiging dahilan ng pagkamatay natin, ano ba naman ang tayo ay magpasensya? Kaya pinaalala din sa verse 27 ng Ephesians 4, kapag daw tayo'y nagalit, wag daw tayong matulog o wag nating palampasin ng araw na hindi natin inayos. At karugtong, sabi, wag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo.
ang tawag dito ay foothold. Do not give the devil the foothold. Ibig sabihin, parang sinara mo yung pintuan, pero yung paa ni Satanas ay nakaipit. Kaya yung akala mong matutulog ka ng mahimbing, before you know it, yung paa na nakaipit, papasok na sa loob ng bahayan. And then Satan will be in control. So pagkakataon na pagkakataon ni Taning o ng Diablo na ikontrol niya tayo sa pamamagitan ng galit. Ikontrol niya ang ating isipan, ikontrol niya ang ating damdamin, at ikontrol niya maging ang ating mga responses. Kaya, ang gagawin niya, kapag galit tayo, ikokontrol niya at gagamitin ang galit upang humantong tayo sa paggawa ng bagay na higit nating pagsisisihan. Dahil sa galit, marami ang nasira ang buhay. Dahil sa galit, marami ang nagdesisyon ng mali. Biglang nag-resign dahil natapakan ng kanyang ego, hindi niya matanggap na ginaganon siya, hindi pinag-isipang mabuti, nag-resign, or dahil sa galit, may nasabi o may nagawang hindi tama, natanggal sa trabaho dahil may maling sinabi. Dahil sa galit, maraming mag-asawa ang nagkahiwalay. Dahil sa galit, marami ang nakulong, at dahil sa galit, marami ang napatay at nakapatay. Kaya sa Ephesians verses 31 and 32, anong sinabi naman dito bilang pagpapaalala para matulungan tayo na huwag magpatuloy sa buhay na merong galit sa puso? Kaysa daw mamuhay tayo sa galit, ito raw ang ating gawin. In verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Aba, alam ba ninyo na yung sama ng loob, kapag pinatagal natin, mauuwi sa puot at mauuwi sa galit. Kaya sinabi niya, dito raw yung mga evidences or manifestation ng galit. Huwag na kayong mambubulyaw, huwag kang naninigaw, huwag ka raw manlalait, at huwag kang mananakit ng damdamin ng kapwa. So anong pwede natin gawin? Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam po ninyo, huwag na tayong lumayo, at hindi na rin ako lalayo. Dito po ako sumabit ng maraming beses dahil sa galit. Dahil sa galit, nakadisgrasya ako ng tao. Ako ay nagkaroon ng kaso. Dahil sa galit, naglabas-pasok ako sa kulungan. At dahil sa galit, nasaktan ko ang maraming mahal ko sa buhay. Aking asawa, aking mga anak, aking mga kapatid, at lalo na ang aking ina. Ang tanong, may mali ka bang nagawa noon na nagawa mo dahil sa galit na sobra mong pinagsisihan? Tandaan natin, ang utos ng Diyos ay mahalin natin ang bawat isa. Utos din ng Diyos na hindi ka lang magmahal kung hindi magpatawad. In fact, sabi niya, and this is extreme, forgive your enemies and do good to them. Why? Dahil ang ebidensya ng pagpapatawad ay kindness. Kaya sinabi na don't just forgive, love and do good to them. Sa verse 28 naman, ang pagpapaalala ay ang magnanakaw ay wag na raw magnakaw. Sa halip, kaysa gumagawa ka ng mali sa pamamagitan ng pagkuha ng gamit ng may gamit, magtrabaho ka, paghirapan mo. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa kanyang sariling ikabubuhay upang hindi mo lang matustusan ang sarili mong pangailangan. Ang sabi rito, at ikaw ay makatulong sa mga nangangailangan. Magtrabaho, paghirapan natin yung para sa ating pangailangan, at ikaw naman ay makatulong at maging kapakipakinabang para sa ibang mga tao. Kaya dito sa verse 28, hinighlight ang specific ay yung pagnanakaw. Nagnanakaw tayo dahil saan? Dahil sa inggit. Dahil hindi tayo matutong makontento. Dahil maluho tayo or dahil tayo ay nasa bisyo. Ganyan-ganyan ang gawain ko sa trabaho, lalo na nung bata pa ako at wala pa ako kay Kristo. Naalala ko noon na nagtatrabaho ko sa isang napakalaking courier company. Ako po ay isang courier. Tinatamper namin yung mga resibo. In other words,
dinadaya namin at pinagnanakawan namin yung kumpanya. Dahil pumipick up kami ng kargo at kami rin ang naniningil ng kanilang bayad, yung pinapasok namin sa opisina, kalahati lang at sa amin na pupunta ang kalahati. At karamihan sa amin na nagnanakaw sa ganong kapamaraanan, lahat kami adik din sa shabu. So nakuha na natin, isa sa maaring dahilan kaya tayo nagnanakaw ay dahil sa masamang bisyo. So ano naman dapat nating gawin para mapagtagumpayan ang mali nating gawain? Sa Ephesians chapter 4, verse 21, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. In verse 22, iiwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Sa verse 21, ang sabi, pakinggan ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Ang tanong, nakakailang sessions na tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Marami-rami na po, tama? Ano ang dapat nating gawin? Ang simpleng gawin natin, sayang naman kung pakikinggan lang natin. I-apply natin ang sinasabi sa verse 21. Makinig at ating ipamuhay ang salita ng Diyos. Sa verse 23 naman, magbago na raw tayo ng diwa at pag-iisip. In other words, simulan na raw nating tanggalin ang mali nating kaisipan, pareho din ang sinasabi sa Romans chapter 12, verse 2. Anong sinabi rito? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin tayo ng Diyos. Baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan daw natin ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Mababago lang daw tayo o ang ating buhay kung sisimulan nating mabago ang mali, ang malaswa, makasarili at makamundo nating kaisipan. Kaya sa verse 24, ang sabi niya, at ang dapat ninyong isuot, hubarin mo daw yung mali nating pagkatao. Hubarin na raw natin yung mali nating kaisipan. In verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ipamuhay natin ang ating natututunan at mag-umpisa na tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang imahe. At diyan po tayo nagtatapos sa sesyong ito. Nawa po ay napagpala tayo at natutong muli sa ating mga pag-aaral. Tayo pong muli ay magtapos sa panalangin. Salamat o Diyos sa napakagandang paalala mo sa amin na muli inisa-isa mo ang mga bagay na posibleng magdala sa amin sa kapahamakan at mga bagay na nagiging hadlang sa aming paglago sa aming relasyon sa inyo. At sa amin pong Panginoong discussion, tulungan mo nga kami, Panginoon, na magkaroon ng pagpapakumbaba at aminin na may mga bagay sa aming buhay na kinakailangan na naming umpisahang tanggalin. Pero inaamin po namin na hindi namin po ito magagawa at kakayanin kung hindi mo kami tutulungan at sasamahan. Salamat, Panginoon, at paulit-ulit mong pinapaalala sa amin na ang hangad mo para sa amin bilang iyong anak ay buhay na mainam. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isang bagay lamang ang magbibigay sa atin ng katagumpayan upang maisakatuparan natin ang ating magagandang plano at pangarap para sa ating pamilya. Yan ay ang pananampalataya.